pera ko binili ko dito, kaya hindi ako magsasabi dito ng fake review, no? Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng batch 66 sa RG. Parang ang lambot. Ang lambot. Kailangan di umahalog ang helmet natin. Papasukin mo ako, vlogger ako, ha? Pasingitin mo ako, boss. Vlogger to, may camera ka, boss. Bahala ka. Kitang-kita nilang pogi ka dito pagka naka-modular helmet ka eh. Good morning mga tol. Testingin natin tong helmet. Tanggalin muna natin tong pandikit. Yan. Ayos. Yan. Ayos na boss. Ganda ba? Ayos pa tayo dyan mga tol. Tara. Let's go. Okay naman yung fitting niya sa akin, no? Hindi umahalog. Kailangan hindi umahalog ang helmet natin. Kailangan fit na fit. Kung magkaroon man ng allowance, sobrang konti lang. Traffic pala, parang nakakatamad na. Anyways guys, mukhang okay naman yung wind noise. For now, palagay ko okay naman. Hindi ko naman masyado narinig yung ingay sa labas. Itatry natin kung anong speed yung maingay yung helmet or pinapasok ng wind noise, no? Sagad natin ng mga 100 kung walang traffic. Kakatapos nga lang pala ng batch 65. Ngayon naman ay magkakaroon tayo ng batch 66 sa RG. Libreng seminar, libreng training ng safety sa pagmumotor. Diba? Yun naman ang gusto natin eh. Yung matuto ng matuto. 82? Maingay ba? Hindi ko naman naririnig yung nasa labas, ano? Actually, naririnig ko yung motor ko eh. Ayan, ulitin ko lang. Batch 66 na tayo. By October, magkakaroon tayo ng batch 66. As of now, eh, okay naman yung ventilation niya, no? Ng helmet natin ito. Nakabukas nga pala yan. Binuksan ko ba? O, bukas oh. Bukas yan, bukas. Hindi naman umiinit yung ulo ko. Kahit medyo mabagal yung takbo natin. Punta tayo sa dati kong pinagtrabahuhan. Total, wala naman akong gagawin. Papasukin mo ako, vlogger ako, ha? Pasingitin mo ako, boss. Vlogger to, may camera ka, boss. Bahala ka. Ha? Pasikat yarn? Oh, what's this? Oh my god, there's an accident. This is English, no? Hello guys, welcome to my channel. Meron po ang accident dito, no? 017 po ang inyong lingkod, no? Taxi tsaka isang ano, ewan ko, Fortuner yata yan. Medyo nagkadikitan sila ng ano, puwet at nguso. Nag-uulat 017. Oh my god, hataw na natin ng konti. Makalampas na tayo, no? Tuloy-tuloy na natin to, medyo maluwag na. May banggaan lang pala ng konti doon. Buti na lang pinakain ako ng asawa ko ngayon kanina bago umalis. Sabi niya siguro, kawawa ka naman, wala kang pera. Bigyan, pakainin muna kita. Nagluto siya ng chicken. Oh my god, ang sarap ng chicken na ulam ko. Tapos gumawa pa siya ng sauce. Ala ko nga, nasa ano ko eh, 5-star hotel. Yung lasa ng sauce, ang sarap. Lang yan, hindi ko na na-review yung helmet, ha. Bale, okay naman siya. Palagi ko eh, mukhang worth it naman tong helmet ng RG. Ang price nga pala nito is 3,650. Kaya medyo mura na siya kumpara sa iba. Meron din ako napanood kanina eh, na video. FTR helmet, pinapalo ng maso. Hindi naman nabasag. Kasi yung ibang helmet, pag pinalo mo, basag na eh, kasi plastic eh. Ito mukhang ano siya, ang tawag sa ano na yun, polycarbonate ba yun? Parang ganon. Hindi siya plastic eh, iba tawag. I forgot lang. Hindi ko na masyadong ni-review, no? Pero siguro ipapost ko na lang dito kung anong materyales ang ginagamit ng FTR sa screen. Tapos popost ko din yung address nila. Alam ko nasa Caloocan yung shop nila eh. Parang showroom area nila sa Caloocan. Kaya
Ito nga lang helmet na to, hindi nyo mabibili itong ganitong design. Kasi, ang members lang to ng RG. So, yun nga guys, no? Sa halagang 3,650, meron ka ng RG helmet. Ano pa ba ang hinihingay nyo? I-message nyo lang si Miss Angeline Bello, ang RG merchandise. At siya nang bahala sa inyo mag-order kung paano, saan nyo kukunin, kung paano magbayad ng... Alam ko pwede yata down payment muna eh. Tapos pag kukunin mo na, full payment na, ganon. Paalala ko lang mga tol, yung ano niya, foam niya, medyo malambot siya, no? Pero ito naman yung fit sa mukha ko eh. Kasi yung ulo ko kasi 56 yung circumference niya. Ito kasi nakalagay dito sa medium size is 57 to 58. Saktong sakto sa akin. Kahit yung foam niya malambot eh, parang nagkakaroon siya ng konting cushion. Yan, cushion. Parang ang lambot. Ang lambot. Ang ganda. Ang ganda siya. Okay sa mukha ko. Yung isang helmet ko na LS2 na Valiant 2, no? Pag ginagamit ko sa vlog yun, medyo ano eh, medyo iba yung sounds na lumalabas sa record. Masyadong maraming ano, air pockets, kaya medyo rinig na rinig yung background. Ewan ko lang dito ngayon ano. Kaya kayo na humusga no mga tol, no? Kanina parang mga naka 80 yata ako, 80, 90 ganun. Tapos tinanggal ko rin yung silencer ng pipe ko. As realistic yung review natin kasi hindi naman ako bayad dito eh, no? Pera ako binili ko dito kaya hindi ako magsasabi dito ng fake review, no? Para sa ating mga ka-RG mga. Kaya ang lahat ng maririnig nyo sa akin ay pawang katotohanan lamang. Walang bias review. Hindi tayo pwede doon. Bado yun, ayoko yung bibili kayo dahil sasabihin ko ang ganda, ang lupet. Sasabihin natin yung totoo. Sa style, wala akong masasabi sa style ng helmet na to. Tingnan mo naman. O, diba? Tapos, ano pa siya? Tawag dito, modular. Ano pa? Merong sun visor. O, pwede kong alisin. Saan ba yun? Ito. Naka-visor tayo. Tanggalin natin. O, diba? Meron pa siyang clear visor. 3,650. Palagay ko, sulit ka na dun. Tsaka, iba yung ano niya. Hindi siya yung, ano naman yung medyo mumura. Hindi. Tsaka hindi tayo papayag na magpa-partner tayo sa bulok na ano, no? Na kumpanya. Hindi na ako magbabanggit kung ano-ano yung mga bulok na kumpanya na manufacturers. Alam nyo naman siguro yan. Kaya, ang masasabi ko sa inyo okay na okay to. Pag traffic, pwede mo taas. Everything is good. Kumbaga, bang for the buck. Merong lagayan ng intercom. Pucha, yun pa naman ang uso ngayon. Yung kakausapin mo yung katabi mo, yung asawa mo sa likod mo, yung backride mo. Yung backride mo, official man o non-official, di ba? Kausapin mo, uy, kumain ka na ba? Tara, doon tayo, pahinga tayo. Pagod ako eh. Pahinga muna tayo. Hindi ako makadrive. Uy, umuulan. Tara, pahinga muna tayo. Mga ano lang. Patilain muna natin dun sa may bandang Sogo. Sogo talaga. Mga style nyo eh. Alam ko yan eh. Dari, laging pagod eh. Pag nagbumotor, may angkas na unofficial eh. Ay talaga, tigil-tigilan nyo na yan ha. Problema yan. Kung magkakaroon man kayo ng unofficial backride maya na lang kayo sa buhay nyo. Tapos hindi ka pa yung nagpapagas ng motor mo. Yung asawa mo nagpapagas ng motor mo, mambababae ka pang hayop ka. Kapal naman ng mukha mo, no? Ayos din no? Nagrant hugot yarn. Nakakatawa lang, di ba? Kasi yung iba nang bababae, tapos yung gas na ginagamit galing pa pala sa asawa nila. Mali yun, Brad. Tigil-tigilan nyo yan. Para kayong ako eh. Pero hindi ako nang bababae. Kasi ako, mabait ko na. Kahit merong babae dyan, hindi ko yung titingnan. Hindi, makikita ko kasi dadaan sa harap ko. Pero hindi ko yung susundan pa ng sulyap, ganun. Yung mata ko titingin ng gilid, sa gilid titingin. Hindi. Mali yun, Brad. Tandaan nyo mga tol, wag kayo mambababae. Sa babae din, wag din kayo manlalaki. Kasi mahirap yan. Mapapagod lang kayo niyan. Hindi kayo mapapagod sa katawan nyo, sa isip nyo. Kakaisip. Kasi kailangan nyo ng pera. Magiging doble yung gastos nyo. Tapos magtatago-tago kayo. Di ba guys? Tatago-tago kayo ng na huwag kayong mahuli. Di ba? Parang napaka-unease nun sa isip eh. Yung ang dami mong iniisip na tangina baka mahuli kami. Kaya huwag nyo nang gawin. Yung problema lang yan mga tol. Wag nyong gagawin. Kung mambababae man kayo, huwag kayong mapahuli. Gago! Medyo malapit na tayo sa dati kong work, no? Dadalawin lang natin yung mga tropa natin doon. Ewan ko kung nandun pa sila, no? I'm not sure kung nandun pa rin yung shop na yon. Andito na tayo sa may, ano bang road to? Agham ba to? Ito ba yung Agham? O yung sa kabila? Dati, binabay ko lang to. Papunta sa amin, pauwi. Yung nagtatrabaho pa ako dun. Siguro mga isang taon din ako nagbabike. Biker ba? Pero bike ko parang Vietcong. Alam nyo yan? Yung may ilaw pa. Tapos naging mountain bike na. Wala pa nung panahon na yung mga bike lane. Sa gutter nga lang ako eh. Sa bangketa lang ako eh. Kung saan yung mga tao, doon ako. Ayoko nung dito ako sa kalsada. Diyos ko pa. Mamatay ka pag sasabayan mo yung mga jeep tsaka mga kotse. Di na pasok nun alas 8 pa eh. Ang biyahe ko nun sa bike 45 minutes babike lang ako. Masaya din kasi
hawak mo yung oras mo eh. Hindi ka na bababa sa bababaan mo, dire-diretso ka na sa trabaho. Wala nang hinto-hinto, puro bike, dire-diretso. Hindi ka papawis kasi always moving ka. Tsaka ang daan ko nun lagi, pasalubong. Kunyari ganito, doon ako sa kanan. Pasalubong ako lagi kasi wala naman akong side mirror nun, ano. Tsaka nakakatakot. Mamaya, pinahan ka eh. Alam mo yun, pinahan ka nung nasa likod mo. Eh, bike ka lang. Pag tumalsik ka, wala lang, thank you lang. Eh, maganda pa dati. Nasa bangketa lang yung mga bike. May magbabike man sa mismong highway, eh, matapang. Ngayon, wala eh. Nasa highway na rin sila eh. Delikado. Kahit may bike lane, wala pa rin akong tiwala sa bike lane eh. Kasi wala naman yan barrier eh. Anytime pwede kang matapos eh. Alam mo yun? Bigla ka mahagip. There. Asa na sila ano, Nick? Asa na sila Nick? Ha? Wala, nag-iikot lang. Mamamasyal ako sa ayos ba mga tol, modular helmet. Kitang kita nilang pogi ka dito pagka naka modular helmet ka eh. Modular yan eh, modular.